Magandang araw po sa inyo. Habang lumilipas ang araw sa taong 2025, napapaisip ako at nagbabalik tanaw sa mga nagdaang taon. Matagal na po akong naniniwala sa mga pampaswerte tuwing papasok ang taon. Nagsimula po yan nung maliliit pa kami sa paglalagay ng mga bilog na prutas sa hapagkainan. Sinubukan ko na rin ang iba't ibang pampaswerte na nakikita ko sa iba tulad ng feng shui, horoscope at iba pang mga tradisyon na nangangako ng swerte at magandang kapalaran sa tao. Sinusunod ko po ang mga maswerteng kulay, numero at maging mga tamang mga araw para simulan ng mga gawain. Taon-taon din, iba't ibang year of the animals na rin ang napagdaanan ko, pero bakit ganun? Parang hindi natatapat ang swerte sa akin. Kahit anong gawin ko, parang hindi pa rin nagiging maayos ang takbo ng mga taon para sa akin. Parang kahit gaano ko subukang sundan ang mga paniniwalang ito, nauuwi pa rin ako sa pagkadismaya. Ang lahat ng ito sinasamahan ko naman ng dasal at regular na pagsisimba. Pastor, alam ko po na ang mga aral na ibinabahagi nyo ay laging nakabatay sa salita ng Diyos. Kaya naman po ako sumulat sa inyo para humingi ng payo. Dapat ko po bang ipagpatuloy ang pag-asa sa mga ganitong paniniwala? May kulang po ba sa pananampalataya ko pagdating sa pagtitiwala sa plano ng Diyos para sa akin? Paano po ba dapat harapin ang taong 2025 ng may pusong lubos na nagtitiwala sa Diyos at hindi umaasa sa mga swerte o kaya'y mga pamahiin? Anong say mo, Brad? Magandang araw muna sa iyo, Michelle. Alam ko hindi madali yung ganitong klaseng realization. Pero nagpapakita to na yung tunay mong hangarin na magkaroon ng pagbabago sa pananaw mo and eventually sa buhay. Kasi what you believe, you will become. Ganun po yan eh. Kung ano yung perspective mo, nagiging directive ng buhay mo. So una sa lahat, gusto kong sabihin sa iyo, Michelle, na hindi ka naman nag-iisa sa ganitong pakiramdam. Maraming tao nakakaramdam ng ganyang frustration, lalo na pag ganitong mga taon, buwan, January. Kapag hindi natutupad yung mga inasahan nila last year, okay, nung Enero last year, hindi natupad yung inasahan nila sa kabila ng mga pamahiin, tradisyon na sinunod nila. So para maiba ang direksyon ng buhay mo ngayong 2025, Michelle, may i-share ako sa yung biblical principle. Una kong gusto i-share sa iyo, yung tunay na source ng pagpapala. Sino ba yung source ng blessing? Kasi ang linaw naman yan sa Bible. Every good and perfect gift is from above, sabi sa Bible. Coming down from the Father of the heavenly light, sabi sa James. So ang tunay na pagpapala, Michelle, o swerte kung tawagin ng mundo, ay hindi nagmumula sa mga kulay, numero, alignment ng stars and all, anong hayop ngayong taon na to, kundi sa Diyos na may magandang plano para sa kanyang mga nilalang. Alam mo, Michelle, ang tunay na dahilan kaya nakakainganyo minsan gawin yung mga gawin ng mundo para mabless. Alam mo yung pinaka-root na to? Because we are in control sa mga bagay na yon sa pagpasok ng blessing. Ilagay mo tong simbolo na to sa pintuan ng bahay mo, ilipat mo yung bintana facing south, ipatong mo tong pusang kumakaway na to sa lamesa, etc. etc. Papasok na raw yung swerte sa bahay. Pagka ganun kasi, tayo ang dahilan ng pagpasok ng swerte. Kasi ikaw nag-ayos ng furniture and all. Eh may tanong ako sa iyo, Michelle, paano kung kabit ng politiko yung ibabahay do sa kondo? Di ba? Paano kung sinabi suswertehin yung bahay pag ginawa to? Eh paano kung katas ng korupsyon yung pinambili ng bahay? Ibe-bless pa rin ba yon? Paano kung madupang na negosyante yung nagpatayo ng building? Okay, ayaw magpasweldo ng tama sa tao, ayaw i-remit yung SSS, kaya malaki ang kita, papasok pa rin ba yung blessing? Saka ito tanong ko, Michelle, pera lang ba ang basihan ng pagiging blessed? Kaya po appealing ang ganitong tradisyon kasi we want to be in control. Ang ending, we want to play God. Ikaw nag-ayos, ikaw bumili, ikaw naglagay, pasok ang blessing kasi sinunod ko lahat ng mga nandito. Ikaw ang nasusunod. Ingat tayo dyan kasi, Michelle, yan ang pinang-akit ng ahas. Okay, year of the snake pa naman ngayon. Kala Eva at Adan sa Garden of Eden, you will become like God. At hanggang ngayon, tayo mga tao rito sa mundo, nahuhulog pa rin sa patibong ni taning na yan na pwede kang maging Diyos. Pero anong sabi sa Biblia, pagdating sa source of blessing, ang ating verse ngayon, 2 Korinto 9:8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Michelle, magagawa daw ng Diyos na pasaganain ka. Higit pa raw sa iyong pangangailangan. Kumbaga sa soft drinks, hindi lang sakto, kundi litro. Diyos daw po ang gagawa
gagawa, hindi tao. Trabaho lang natin, sumunod sa mga katuruan niya, sundin ang pamamaraan kung paano mag-bless, at ang resulta, God is in control, we are not. Kaya po mahirap tong gawin minsan because we want to be in control. So before I pray, Michelle, madali lang to kasi alam mo kung bakit? Nakakapagod yung gusto mo maging in control. Pag hinayaan mo ang Diyos, you let go and let God, parang sitting pretty ka, magdasal ka, sumunod ka sa mga katuruan niya, and watch the blessing of God comes your way. Nagsasaya ka lang ng pera at enerhiya sa mga walang bisang gawain na yan, Michelle. Kaya kung ako sa'yo, itigil mo na yung mga ginagawa mo na yan, sundin ang mga katuruan ni Lord. So, 2 Korinto 9:8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Michelle, kinapos ako sa oras. Bukas ko i-share yung purpose behind this principle. Magdasal muna tayo. Lord, maraming salamat sa liham ni Michelle. Alam namin, Lord, na maiksi lang yung oras para i-explain to, pero nawa, Lord, ay natanggap niya yung pinakabuod na ultimately kayo po, this is the year of the Lord. Hindi to year of any animals. Every year is the year of the Lord's favor. Sabi mo sa Book of Luke. Kaya Panginoon, patawarin mo kami kung kami may mga iniidolo na mga source maliban sa'yo. Ikaw lamang ang source ng blessing. Sa'yo lang kami tatakbo sa pangalan ni Jesus. Brad Amen. Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.